So, good evening mga Kuya Dens. At hopefully na napapakinggan ako sa aking ginawa ko. Dinikit ko na yung mic sa aking bibig. Anyways, 6:02. Paalis na ako dito sa area ng aking work dito sa Mayapa, Canlobang. Kuma ba? Ayan, sa Calamba, Laguna. At bago tayo ngayon, ito yung typical na uwi ko. Sometimes nag-a-adjust ako ng mas late. Kasi kung nakikita niyo sa camera, ganyan, ang traffic dito. Always. Parang Coca-Cola lang, always. Ayan. So, talagang antayan to the max kung paano ako makakatawid. Ang hirap talaga dito. Magagaling ka dito sa sabihin ko na nga, Camp Vicente Lim. Palabas. Ayan, sobrang traffic. Anyways, Kuya Dance here again pala. Buhos! Siguro nagpabuhos traffic enforcer doon kaya lumuwag. Yan natin. Ayun nga, nagpabuhos nga kasi. Ibig sabihin may traffic enforcer na nung traffic flow kasi minsan wala. Kaya kanya-kanyang diskarte yung yung mga sakyan. So, ayan, nagpabuhos na. Siguro kung taga Calamba kayo, maalala sa area na itong Mayapa at saka Pasiano, alam niyo yung mga cost ng traffic dito. Una, yung nga, itong nasa harapan ko, sa bayan yung mga shuttle service ding lumalabas na malalaki, katulad nito. And may mga truck din na nakakasabay din kaming lumabas dito kasi yung pinanggalingan nating area, so may area doon na alam ko may mga factory, gano'n, something like that. So, labas din ang kanilang mga parang delivery or mga truck na nagdadala ng kung ano man yung dapat dalhin galing sa kanila. So, nakakasabay din natin yun. And then, dahil na banda dun sa may harapan, after, sa Pasiano, terminal yun, ng mga sakay niyan, papuntang Alabang, kung saan-saan pa. So, nagkukos talaga ng traffic para sa mga nanggagaling dito. Time check, 6:14. Nung oras tayo umalis nung kanina? 6:02, something, 6:04. Ito na matandaan. So, 10 minutes na nakakalipas, 6:15 na. Nandito pa rin tayo. Di pa tayo pumapasok dun sa Calamba exit na tulay para makarating ng Pasiano. So, patraffic ito kasi lahat ng parang lahat yata ng sasakyan na galing dito sa kabila, sa kanan, tapos yung nang pumasok ng expressway, galing na express, dito rin ang buhos. So, ngayon, maraming pinanggagalingan yung sasakyan dito. At magkukos talaga siya ng traffic pagkataon. So ito naman, patawid na tayo, kausad na tayo kahit paano. Patawid na tayo. Natin kung gaano tayo katagal dito mag-i-stay. So yun nga patawid tayo ng tulay. Dito na tayo malapit, baba na tayo ng Pasiano, malapit sa barangay Olong Pasiano. 6:20. Yan, so umalis tayo dun sa pinanggalingan natin kanina. Sabihin na natin 6:04. Ayan. So, more than 15 minutes na from there to here. Uy, ang nakakalipas. Well, in sense naman na gabi-gabing uwi ko, medyo mabilis ngayon. Kumpara doon sa mga nakakaraan ng uwi ko, ng ganun ding oras. Kasi pagka mga alas 7 na ako banda ako mauwi, medyo mas maluwag. Ngayon, compared sa mga dati kong uwi na alas 6 din, alas 5, medyo maluwag ngayon. So, ayan. Another cause dito ng area, dito na tayo sa Pasiano. Kung bakit pa traffic dito? One, dito sa bandang kaliwa natin, maraming lumalabas na truck, na shuttle bus, shuttle service, na nag-merge sa line na to. And sa kabila. And then meron diyan ahead na
kanto pa kanan. Ito kanan. Papasok na marami din dumadaan at lumalabas doon. So, ano talaga, cause talaga siya ng heavy traffic pag ganitong oras ng uwian. Kaya sabay-sabay yun, uwian ng mga shuttle service, uwian din ng mga estudyante, uwian din ng mga empleyado, ilan din ng government offices dito. Diyan ang DNR, DPWH, sa Vicente Lim nga, and then, marami. So, dito rin ang daan, so bulto. Ito lang naman kasi daan palabas ng highway doon sa dulo, no? As far as I know, di ko alam kung may ibang mga lusutan dito na pwedeng daanan. As far as na, ito lang yung daan, palabas doon. Kaya nandito lahat yung bulto ng sasakyan. Ayun. So, traffic talaga. So, 6:24 na. So, 20 minutes already. Mula doon sa pinanggalingan natin. Ito. Yan. So, paliko pala ng kaliwa yung nauna. So, daanan natin din sa ating kaliwa ang Easy Works Garage, ang shop ni Doc Chris, no? Madalas akong dumadaan dyan, morning, pagpasok ako, tapos ganito, pag uuwi, minsan naabutan ko sila Doc Chris, minsan na hindi na, paggabi, sa umaga, ayun, minsan kasi wala pa siya sa umaga pag dumadaan ako. Pero one time naabutan ko si Doc Chris nandyan ng gabi. Yeah. Pagkabusina ko, tumaway ako sa kanya. Kumaway din naman siya pabalik. Kami naman. Ayun na. Tayo na. Ay, bagal lang bagal ang turnout. Hopefully, hindi matraffic dyan. So, kung mo munang putulin, sir. Marami pa kami. Kaya yata ako dito eh. Kalahati pa naman ang tangke yung ating gasolina, so aabot pa tayo. Normally dito ako nagpapagasolina, may murang gasolinahan dito. Pero dahil pag ganitong kalahati pa yung laman ng tangke, doon ako sa Kabuyo nagpapalagay. Sa paborito kong gasoline station dun sa Total. So dito na tayo sa Manila South Road, 6:31. So more than 25 minutes bago tayo nakalabas doon sa Pasiano, Mayapa. Yan. So mula dito, babaybayin natin ito hanggang makarating tayo ng Balibago, Santa Rosa. So normally kapag umuwi ako, sobrang traffic dito. Pero ngayon, maluwag na, pero fairness kung ito ay dahil sa mga enforcers natin nasa may bandang harapan. Salamat sa inyo. Naku po, dito ako inaabot ng minsan. Oras ako naiipit dito. Walang 3 minuto, nandito na ako. Pero the past na dumadaan ako dito, mga ilang araw na rin kasing ganito siya. 3 to 4 days ng maluwag lagi. Pero yung recent, siguro, month of September, talagang sobrang traffic. Pero ngayon, luwag Kudos. Luwag makakatawid. Ay, maganda ngayon Hindi ko alam kung dahil ganitong oras talaga siya maluwag. Pero sometimes, sobrang traffic dito talaga. Wala pang enforcer na tawag dito, mamando. Well, anyways, magaling. Ayun, nandun pala sila. So habang mabiyahe tayo, ayan, sa mga bago lang na nanonood sa akin, sana dumayo pa kayo, parang patawad kasi matagal akong walang upload, sobrang busy talaga. At least ito, mag-ahabol ako ngayon ng mga uploads para sa channel nating Kuya Dens. Luwag din dito, sabi siguro ng daan, mag-vlog si Kuya Dens. Walang traffic dapat. Kasi dapat yun ipapakita ko sa inyo, yung araw-araw kong nararanasan na traffic. Walang traffic, per se. Magaling. Wala, maluwag ngayon dito dati. Naiipit ako dito na traffic. Yun na nga.
Walang traffic sa nauna. Ito ngayon, yung second pit stop natin. Yung Jollibee pit stop. Ang haba na traffic. Ayos! Ang galing. Mali mo naman, dito lang yan. Tapos sa dahan-dahang umaandar. So, ano bang area na to? Barangay Pulo. Oo, naalala ko kasi dito nakatira yung dati kong sinasabay nakatrabaho ko, Sir Eco. Oo nga, Barangay Pulo nga palang tawag dito. So, ayan. Tayo ay na-traffic ulit. So, malapit na tayo doon sa tinatawag na Cabuyao Centro Mall. So, what time na ba? 6:43, mga kapatid. Ayan, mga kakuya din. So, yun na nga, nakalagpas na tayo sa yung Jollibee checkpoint na sinasabi sa inyo. May gumagana naman yung traffic light. So, 6:57 na. Nandito na tayo sa, papunta na tayo ng Cabuyao proper ba? Ano ba tawag? So, along the way, madaanan natin yung Nestle Cabuyao. 7:04. So, oras na mula nang umalis tayo dun sa Calamba. Nandito pa rin tayo sa same area. Dito sa Cabuyao. I think, ano ba? More than 5 minutes na tayo naka-stuck dito. 10 minutes na nga ata. Kala ko tuloy-tuloy yung ano eh. So, nakalabas na tayo dun sa area ng cause ng traffic. 7-Eleven. Uy, 7-Eleven. Medyo maluwag na dito. Yun lang talaga. Yun, madalas yung common area ng traffic. Kung hindi traffic kung saan ako nang bungad sa atin. Papunta na tong Nestle Cabuyao. Wala nang traffic na katulad na ganun. Hopefully. Gusto ko lang umuwi. Nagluto na ng spaghetti mixes kayo. Gusto kong makakain spaghetti. Ito na, sa bandang kaliwa ko ang Nestle Cabuyao. Ayan. Malayo siguro yung tantala kasi hindi ako nakakaamoy ng kape pagka. Ito na yung tulay. Yung dati na nabasa niyo yung mayroon nag-post na pinakamahabang tulay daw sa Cabuyao. Ito yun. Naabutan ko pa itong 1 lane lang gumagana dyan. Kaya sobrang traffic dyan. Ngayon, okay na. After nung ma-post, siguro mga ilang araw, nabuksan na siya. Ano, bakit daw pinakamahabang tulay? Pinakamahabang time na ginagawa, di pa natatapos-tapos. Talaga naman mga pilyo. So, magre-resume ako ng video pagkatapos ko magpagasolina. Pagasolina lang muna ako guys. Makarating tayo ng Binyan. A few stolen moments. Bakit may kotse dito? So, 7:25. Ang alis natin ngayon dito sa Cabuyao. Total. Tabi ito ng munisipyo ng Cabuyao. Nakakatuwa halaga yung mga crew. Kasi kumakain sila dun sa labas. Sabi ko, hindi kaya ako na uusukan na yung inyong pagkain. Okay lang naman daw. At nag-aalok sila, hindi nakikipagbiruan. So, yun ang magandang customer service sa Kudos. Kaya madalas na ako dyan nagpapagasolina kasi siguro na-identify na ako ng iba. Yung isa nga, na-amaze dito sa ating service kay Buknoy. Ang ganda daw tingnan. Sabi ko, ako, tagal ko nang ginagamit. Magto 2 years na. Tama, magto 2 years ko nang ginagamit. Anyways, tuloy tayo sa biyahe. Sa mga nagtataka, bakit dito ako dumadaan instead na dumaan ako sa likod ng Tab Vicente Lim, yung palusot papuntang I-Mall. Mayroon daanan dong shortcut kasi palabas nun, Nubali. So, mas less ang time ng travel niya kasi di naman ma-traffic doon. And shortcut talaga siya kung tutuusin. Nadaanan ko na yun dati gamit ng motor.
Fortunately, approximately rather, 40 minutes ang travel time. Makakauwi ako sa amin. So, less than an hour. Oh, no. More than an hour na matitipid ko kung doon ako dadaan. Ang problema po, mga kakuya Dens, bawal po doon ang three-wheelers. Kung napanood niyo rin yung vlog ni DJ Pax, tama ba pagkakabanggit ko? DJ Pax? Sorry po. Nadaanan ko lang kasi, although nagsusubaybay ako sa kanya nung nag-vlog siya ng Bajaj RE din, kulay-pula. Naligaw siya doon at hindi po siya pinalusok. Ganon din po ang mangyayari sa akin pag doon ako dumaan. So, hindi talaga ako nakakadaan doon gamit si Buknoy. Actually, isa yun sa mga reason kung bakit napapaisip ako ngayon to change vehicle. Nakaka-stress kasi talaga ang malayong biyahe, mga Kuya Dens. And pagod ka na sa work, mapapagod ka pa sa biyahe, ano yun, double jeopardy yun para sa akin. Lalo na may health condition ako. So, pinag-aaralan ko mabuti. Ayan, yung ating plano. Ayoko man bitawan sana si Buknoy kasi unang-una sulit na ako sa gasolina dito eh. Ayan, pag-isa ko ng 200 ngayon, halos full tank na kasi kalahati pa yung tanke ni Buknoy kanina bago ako ng pag-gasolina. And then maintenance-wise, hindi naman siya ganun kagastos. So, nandito na tayo ngayon. I think, pa Santa Rosa na tayo. Ano lang natin, Manila Memorial Park. Santa Rosa. Santa Rosa na nga pala. Santa Rosa na yun. So, oras na. 7:20, 2 minutes to 7:30. Tayo. Medyo may gitwan na tayo ng gabiyahe. I-less na lang natin yung huminto tayo para magpa-gasolina. Kaya ako nagpapagasolina, 200 yung pinapagasolina ko. Ganito pa uwi. Para kinabukasan, dire-diretso na yung biyahe ko. Kasi aga akong gigising, sasagit pa ako sa gasolinahan. Lalo tumatagal yung biyahe ko papunta travel. So, sa gabi na ako nagpapagasolina para ready na ako sa morning. So, nakaligo na nga tayo dito sa Balibago. Sabi ng asawa ko, para kang bading. Anyways, 7:35. Parating tayo dito sa Balibago. So, 1 hour and 30 minutes ang nakakalipas mula nang umalis tayo. Andito na tayo sa Monde. Amoy ko na naman yung kung hindi, cupcake noodles yung niluluto nila. Ito, yan. Kitang-kita sa camera yan. Ito yung mga pinaka-kinaayawang ko sa lahat. Yang yan. Nakikita nyo sa kaliwa ko. Yung mga nagka-counterflow na motor. Yan. Kasi minsan ma-traffic dito sa itong lane na ito sa kaliwa. Sisiksik talaga sila dito. Ang masakit nun, hindi lang motor, pati tricycle. At sila pa ang galit pagka nasalubong mo sila. Parang ang ano nila is, bigyan mo sila daan. Grabe yung entitlement. Grabe. Tingnan nyo, yun yung reason kung bakit hindi dapat nagka-counterflow ang motor kahit sabihin maliit yan. Iniwasan ng kotse yung mga kumaka-counterflow. Instead makakadiretso to si Jimny, hindi na siya nakadiretso kasi humarang na yung kotse sa gitna. So, diba? Ngayon, sabihin nyo sa akin, dapat pagbigyan. Galit yun. May mga pagkakataon pwedeng pagbigyan. Pero, alam mo yun, parang inugali na ng iba yung pagiging kamote. Tira. So, eto na. Yung traffic light na yan, maluwak pa naman dito. Dito na tayo, kakanan. Yeah. Aray ko. Dabing lubak, pre. Kasi dito lang tayo sa kaliwa kasi iiwas tayo sa dalawang humps dyan eh. Kambal na humps yan. Then balik tayo sa linya natin. Yeah. So,
Ito na tayo sa Technopark. Linya nito yung Calax. So, susundan lang natin to sa ano niya, service road niya. Tunandaan natin, then palabas tayo ng Timbao. Ayan. Palabas tuloy, papasok ng Timbao, rather. Ayan. So, marami tayong makakasabay din dito mga bus, pero mga palabas na yan, mga yan. Tulad nito. Mga shuttle service kasi yan ang mga nagtatrabaho dito sa Technopark. Ayan. Bigayan lang dito kasi wala namang traffic light, and then tawag ito, walang enforcer na ayun. Ba't na traffic din dito? Baka kasi may inaayos na daanan or may sasakyang mabagal. Ayun, meron isang machinery na dumadaan. Noong nakaraan naman, may harang sa daan, may inaayos kasi. So, ganun. Pero ito, hindi naman normally matraffic dito. Pag na-traffic dito, as in talagang ano yun, hindi ka talaga makakadaan, ibig sabihin. Oh boy, ano pa, pwede pa. So, dito na tayo sa Timbao. Tapos kanan ako dito. 7:59, eksaktong 7:59, nandito na tayo. Baybayin natin ito. Ito, maluwag din to. Kaya lang, madilim. Kaya dapat paggabi ay ano ka dito, dahan-dahan. Para sa mga nagtatanong kung bakit sinasara to sa gabi, private road po kasi ito, no? So, para maiwasan yung kung ano mga ano. Minsan kasi, hindi ko lang alam kung totoo yun. May na-hold up daw dito. May mga tumatambay, gumagawa ng di maganda. Private road nga ito. So, para maiwasan yung gano'n, dahil madilim, tingnan nyo naman, ay sinasara ito ng alas 8 at bubuksan ulit kinabukasan ng alas 6. Yan. So, si guard, isasara niya na ng alas 8 na kasi. Thank you, guard. Yan. So, sila yung nag-maintain ng pagsara at saka pagbukas ng daanan na yun. Kasi nakadaan pa tayo. Uy, mabot pa yung video natin, ha? So, baka ano na lang. Dito na lang tayo. Salamat sa pagsama sa akin sa biyahe. Pasensya na talaga kung madalang akong makapag-upload. Gawa ng busy talaga. Timbao Road, mga kapatid. Busy talaga sa trabaho. Minsan sobrang late na rin ako nakakauwi. Dahil minsan maraming ginagawa. Minsan nagpapababa lang ako ng traffic kasi nakita nyo naman sa video. Medyo ano pa nga yun, maluwag pa. Kung na-video ko yun talagang malala, ay wala kayo. Walang helmet oh. Dami talaga sa mga riders pasaway. Walang helmet, walang plaka, walang iya. Joke lang. So, you know what to do, mga kapatid, mga kakuya dins. Promise ko, magdadahan-dahan akong maghahabol ng mga videos. Pasensya na talaga. Parang buwan din ng tinagal ng aking hindi pag-upload. So, salamat sa pagsama. Next siguro na gagawin kong video is yung morning na biyahe ko. From here, papunta naman ng Calamba. Para makita nyo yung ano naman yung ano ng kalsada pag umaga. Salamat Kuya Dens. Nandito na sa aking area. Signing off. Yeah.